Bakit kailangan mo akong gantuhin? Di ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi. Tapos ganyan ka. Magnanakaw ka. Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. Hindi ko inaano yung mga anak ko, lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa kong maganda. Ang masakit pa pati kuya ko, naghahati pa kayo sa pera na kinukuha niyo sa akin. Ano ba ako? Hindi naman ako dito nagtatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape, kailangan ko mag-vlog para lang magkapera ako. Tapos gaganyanin niyo ako. Hindi kayo magtrabaho. Hindi kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko. Mga tamad. Mga umaasa na kayo sa akin. Magtrabaho kayo. Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taon to para maranasan nila yung hirap. Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo. Ipapakain mo sa anak mo, galing din sa akin. Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin. Ipagmamalaki mo pa, nabibigyan mo yung magulang natin. Ano yung bibigyan mo sa magulang natin? Pera ko din. Mga easy money, gusto ninyo pahiyaan? Go! Real talk sa mga tamad. Tangina nyo. Magtrabaho kayo, huwag kayo aasa sa isang tao. Porque binibigyan kayo, porque sinusuportahan kayo. Mag-ano kayo sa sarili nyong paa. Hindi yung ganyan. Na tinitake advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo, porque meron. Tas anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sasabihin mo, pampuhunan mo? Pampuhunan mo, galing sa nakaw? Nakikinig ka ng laman. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate ko mga chaps, sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko. Kung hindi ko mabibigay yung parte niya. Anong parte mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. Ang pangalan ng ate ko, Joy Cubilien. Search nyo. Para matauhan siya. Lahat ng meron ka, may sasakyan ka, galing sa akin yan. Mga alahas sa suot mo, galing din sa akin yan ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka ninakaw. Makikita ko yung bangko ko. Ang pagkakamali ko lang talaga mga chaps, minangalan ko sa kanya. Nanginginig ako mga chaps. I'm shaking, hold on. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kakauwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million! Pera ko yon! Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon! 2.5 million! Pera ko! Tapos mag-withdraw ka pa ng 500,000 galing din sa pera ko. Kapal na mukha mo talaga. Kakasabot pa kayo. Marunong ko magpatawad. Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh. Kasi kapatid kita eh. Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo.
Kausapin mo lang ako. Kausapin mo ako kung bakit ba? Bakit mo to ginagawa sa akin? Inuubos mo yung lahat ng pera ko. Unti-unti. Kung masama akong tao, sabihin mo sa akin saan banda. Kayo, nagbigay ng dahilan kung bakit ako naging ganito sa inyo. Di naman ako ganito eh. Ang saya-saya ko. Pagka umuwi ako ng Pilipinas, ang saya-saya ko. Lahat na lang ng mga gusto nyo, ng luho nyo, binibigay ko naman sa inyo. Wala akong pagkukulang. Wala. Alam ng Panginoon Lord yan. Wala akong pagkukulang. Nakakapagod. Kasi sarili mo kapatid, masakit. Sobrang sakit. Kasi sarili kong kapatid, ginanito ako ng mga chaps. Nauubusin lahat ng meron ako. Pati mga anak niya. Hindi ko dinadama yung mga bata, pero sana maisip niya yung mga anak niya, yung mga tulong ko sa mga anak niya. Kung masama akong tao, yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon. Kung masama akong tao, dapat pinalayas ko na, pero hindi ako ganong tao. Dahil mahal ko yung mga anak niya. Siya lang ang may problema. Sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord. Bigyan pa ako ng lakas. Ayokong magkasakit. 8 months pa lang yung anak ko. Parang gustong-gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. Magbanat kayo ng buto. Huwag kayo nga asa sa mga tao na tumutulong sa inyo lagi, tinitake advantage ninyo. Hindi ako ganito sa social media, pero mga chaps, hindi ko kasi makausap yung ate ko eh, binlock niya ako. Kaya dito ako naglalabas para makarating sa kanya yung mga chismosa dyan. Parating nyo sa mga nakakakilala sa ate ko. Parating nyo sa kanya tong video ko. Itong live ko. Hindi nyo maintindihan. Yung mga nambaba sa akin, hindi nyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Mga chaps, kung nasa sitwasyon ko kayo, hindi nyo kakayanin. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa ako madamkilay. Mahal ko ang pamilya ko. Kung anong meron ako, sinishare ko sa kanila. Hindi ako nagko-content dito about sa pamilya ko simulat sa pool kasi ayoko ng ganun. Pero ngayon, I'm burned out. I'm totally burned out. Kasi wala na rin naman pakialam ang ate ko sa pati magulang ko eh. Wala rin siya pakialam eh. Kung anong sasabihin ng magulang ko sa kanya, hindi siya nakikinig. Ngayon, ibalik mo yung pera ko na para sa akin, hindi yan para sa'yo. Kapal ng mukha mo. Meron pa siyang 2.5 million na kinuha na yata niya kanina. Kung di pa tumawag sa akin yung bangko, di ko pa malalaman. May mga sarili kayong desisyon. Unti-unti yung mga pera ko. Hindi kayo magtrabaho ng sarili nyo. Eh di wow. Ano daw? Eh di wow. Sabi, sino to? Ano yun, sabi niya? Ina ka, Teka lang. Sino yung nagsabi nun?
Paki-up nga yung puki ng ina nun. Asan yun? Eh di kausapin mo kapatid mo. Wala kaming magagawa. Ano yan? Wala kaming... Asan na ba yun? Tangina. Wait lang ah. Salamat ka, lumagpas ka. Tangina, ano talaga, marireal to kita. Ano yan? Eh di kausapin mo kapatid mo. Wala kaming magagawa dyan. May paiyak-iyak ka pa. Ulul! Sino yan? Sino yan nagsabi niyan? Sino nagsabi niyan? Tangina ka ah. Judge Pakur sa Villamor. Gaga. Gaga ka. Puki ng ina mo. Ha? Dito ka pa sa live ko ha. Tangina ka. Kung ayaw manood dito, ako wall ko to. King ina mo. Ngayon, kung wala kang pakialam sa live ko, puki ng ina mo, lumabas ka ritong gago kang Judge Pakur sa Villamor ka. Tangina ka, hanapin kita. Wait ka dyan. Huwag mo akong tsetsempuhan ngayon, gago. Dahil patola ako ngayon. Bad trip ako, masasali ka talaga sa real to ko, gago ka. Titingnan ko profile mo, kamag-aano dyan ha. Ang ina ka ha, sali-sali ka pa. Okay. Yan, okay. Ang ina ka, basag ka sa akin mamaya, ang ina. Out of the topic ka, gago ka. Gusto mo sa'yo mapunta yung pansin ko? Judes Pakursa Villamor. Ito ba yun? Judes Pakursa Kinemerot. Wag ka magdi-deactivate, yung ina mo. Mariril to ka sa aking hayop ka. Mamaya ka sa akin, gago ka. Tangina ka. Anong pakialam mo sa wall ko? Ha? Ngayon, kung ayaw nyo manood dito, kayo mga epal kayo, na wala naman kayong sinabing, kundi mang bash, sa problema ko, gago, scroll up mo dun ka sa iba. Hindi ko naman piniplease kayong lahat dito eh. Ako naglalabas ng sama ng loob ko sa pamilya ko, sa wall ko. Manood kayo kung manonood kayo. Kung ayaw nyo manood, nanggigigil kayo, naiinis kayo sa pagmumukha ko, ulul, umalis ka rito. Tangina mo. Gago ka. Hindi ako masyadong nagbumura dito, pero this time, puki ng ina mo. Mamaya kita i-stalk, gaga. Makahanap lang ako ng ibaba sa'yo, tangina ka, tatantarin kita. Ako pa sinubukan mo, baka marilto kita ng bonggang-bongga. Tingnan ko lang, di mo kakayanin. Inuulit ko kung mambabash lang kayo sa akin, dahil sa ginagawa ko rito ngayon, na nagrarant ako sa sama ng loob ko, tangina, sinabi ko ba manood ka? Wall ko naman to. Huwag ka manood dito, gago. Kung inis na inis ka, mamaya ka sa akin. So, ito rin na focus yung atensyon ko, puki ng ina mo kang Judge Pakur sa Villamor ka. Ayop na to. Mukhang palamunin ka lang rin naman, puki ng ina mo. Palamunin ka rin yata eh. Gago ka, kaya ganyan ka magsalita eh. O baka galamay din yan ng kapatid ko, eksena niyang ano dyan. Ito real talk mga chaps Ito real talk mga chaps Kung kayo, meron kayong mga kamag-anak, breadwinner, nagtatrabaho abroad mga chaps, wag na wag kayong magpapa-involve sa pera. Tandaan niyo yan. Wag na wag kayong magpapasilaw sa pera. Ha? I know money is evil. Totoo yan. Money is evil. Pero mga chat, kung hindi naman sa'yo yan, hindi mo naman pinaghirapan yan. Bakit mo aangkinin? Diba? Mabuti pa ko sinabi sa akin ng kapatid ko na, o sige, babalik ko na sa iyo yung pera mo. Ikaw na bahala sa akin. Kung bibigyan mo ako, okay lang. Kung hindi naman, di okay lang din. Bahala ka na. Baka makonsensya pa ako, baka bigyan pa kita ng malaki. Hindi eh. Ginago mo ako eh. Kaya kayo mo, binura na niya mga chats. Ulul, gago yan. Bura-bura ka pa, gaga. Kahit burahin mo, gago, may screenshots na ako sa'yo, mamaya kita tatargetin. Tangina ka, wag mo ko sasabayan pag ako bad trip. Dahil maghahanap ako sa'yo, nang ikasisira mo, gaga. Ngayon pang patola ako ngayon. Nanginginig ako sa tapos bigla ka papasok dyan. Report this account, hate speech, papansin ka. Yeah.
Yes, my love. Don't stay up too late, okay? Huh? Yeah, I'm okay. I'm okay, I'm Some okay. rest, okay? I'm okay. I'm just shaking a little bit, but I'm okay. Well, take a break or drink some water, you know? I have water here. And just calm down, right? I am calm down. I love you. I love you. Thank you so much. Na. Huwag kayong magpapasilaw sa pera, mga chaps. I'll see you later. Ang mahirap lang kasi, kapatid mo. Mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa kamag-anak mo. Totoo yan. At least kung sa ibang tao pa, hindi ka masyadong masasaktan eh. Kung may nakawin sa'yo. Pero ito kapatid mo eh. Tinarantado ka ng bonggang-bongga eh. Lahat pa ng meron ka, gusto angkinin. Lahat pa ng meron ka, gustong angkinin. Ingitera kasi ang kapatid ko eh. Ito real talk lang din yan sa kapatid ko. Kung pinapanood niya to, yung mga chismosa dyan, iparating nyo to sa kanya. Sasabihin sa akin ng kapatid ko, kasi nga tinanggal ko na siya sa trabaho niya na kanang kamay ko siya, di ba? Tinanggal ko na siya. Ngayon, sasabihin niya sa akin, kailangan niya daw ng separation pay kasi tinanggal ko daw siya, kineso. Kaya kailangan niya ng milyon, day. Milyon ang kailangan ng kapatid ko kasi nga, wala na daw siyang trabaho, ganyan-ganyan. Pati asawa niya, wala ng trabaho, ganyan-ganyan. Kung di ka ba masira ulo din eh. Ha? Ang laki-laki na pinapasahod ko sa'yo, buwan-buwan. Bet di ka nag-ipon. Paano? Inuuna mo yung luho mo. Inuuna mo yung alahas, inuuna mo yung sasakyan na wala ka namang parkingan, inuuna mo yung kung ano-anong mga luho na hindi naman karapat-dapat. Ultimo nga bahay, wala ka eh. O ngayon, paghahabol ka sa Tambol Mayor, ako ngayon na may kasalanan. Kasi tinanggal kita, wala ka ng trabaho, so kasalanan ko yun. Alam niyo mga subs kayo ha, huwag kayong gagaya dyan. Huwag kayong gagaya sa ganyang mga tao. Pag kayo may trabaho, mag-ipon kayo mga chaps. Ang sarap bumili ng sarili mong gamit na galing sa pinaghirapan. Ha? Ang sarap bumili, ipakain sa anak mo na sarili mong pinaghirapan. Hindi, itong ate ko hindi, napakagaling eh. Ha? Kukunin niya yung pera na may inuunti-unti ako. Nung nakaraan nga, nagnakaw siya sa akin ng 150,000. Nandyan ako ha, sa Pilipinas noon. Pero hindi ko alam yun. 100, inuunti-unti niya, 150, 50, another 150, and then 50 ulit. Pag ganon-ganon. Tapos ngayon, this time, iniipit niya ako, gusto niyang kunin lahat ng pera ko doon sa bangko. Tapos ngayon, kukunin niya 2.5. Wow, nasa bangko niya na, ng 2.5 million, nasa bangko niya na. Napakagaling talaga. 'Di ba? Nakakainis. Kasi wala kang magawa eh. Ano daw? Isa ka pa. Sana maayos nyo na, sabi ni Ann Cordovis. Ano? Maayos nyo na lang problema nyo kaysa i-broadcast nyo kasi kahit baliktarin mo ang mundo, ate mo yan, magkadugo pa rin kayo. Kaysa nagpapahiyaan kayo in social media, once may mangyari sa isa sa inyo, kayo at kayo pa rin magdadamayan. Sinabi mo yan. Oo, totoo naman yun. Na kayo't kayo pa rin magdadamayan. Totoo naman yung sinabi mo, pero yung lamat sa magkakapatid, hindi mo maiintindihan yan, Ann Cordovis, kasi wala ka sa sitwasyon ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Oo, kahit baliktarin natin yung mundo, kapatid ko yan. Pero hindi eh, tinarantado ka na. Ano ako si Mama Mary? Gaga, hindi ako si Mama Mary. Matagal na akong nagtimpi. Hindi lang to yung isang beses, pang 3 beses na to. Kung alam mo lang, Ann Cordovis ha, paparating ko sa'yo ha. Baka hindi mo kasi alam yung sitwasyon ko eh. Ngayon, kakwento ko sa'yo para maintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. This is the 3rd time na ginanyan ako ng kapatid ko. Every time lang na may ginagawa sa akin silang masama, madali kasi kong kausap. Napakabuti kong tao, alam niya ng mga nakapaligid sa akin, madali kong magpatawad. Ha? Pero, ngayon, at this time, naharap-harapan na, inuunti-unti na yung bangko ko. Tingin mo, kakalma ako? Kakalma pa rin ako? Ang layo ko. Sabi ko nga, hindi ako sa Mama Mary na lagi ako mabait, gaga. Nasasabi mo yan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Nasasabi nyo yan kasi hindi nyo nararamdaman yung hirap na naramdaman ko before ko marating yung ganitong status ko sa buhay.
Madaling sabihin yan. Nakadugo mo, ganito, ganyan. Madaling sabihin yan. Huwag mo nang ilabas sa social media. Tanga. Paano kung, ang tagal ko nga nagtimpi eh. Halos 1 buwan nga eh. Halos 1 buwan na hindi ko nilalabas sa social media, pero this time, I'm burned out. Ha? Lahat ng, ikaw ba naman, milyon-milyon na nawawala sa'yo? Okay ka lang? Ikaw nga, sige, pari tayo ng katayuan. Milyon-milyon na nawawala sa'yo, okay ka lang? Tapos binla ka pa, ayaw ka pa kausapin, okay ka lang? Sige nga, palit tayo ng sitwasyon. Siyempre, hindi. Diba? Hindi laging mabait ka, day. Huwag ganun. Ilang beses ka nang naging mabait. Pero as of this situation, I'm done. I'm done. I'm tired. Lahat ng tao may hangganan. Pag sobra na, sobra na. Kung meron kayo sasabihin dito na against sa sinasabi ko, siguraduhin yung tama yung sasabihin nyo, Kasi kung ibabash nyo lang ako, kaya naman sinasabi nyo na, for the content, o kaya sinasabi nyo, bakit ka pa nagayaw-yaw dito sa social media, keme-keme, binlock ako ng ate ko eh. Kaya ako na ganito, para iparating sa kanya kayo na magparating, kasi ayaw niya akong kausapin. Ayaw niya akong kausapin, pati magulang ko nadadamay na. So, this is the way para makarating sa kanya yung gusto kong sabihin. Hindi niyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon. Madam, bakit po may access siya sa bangko ko? Kasi nga ganito, pinagkatiwalaan ko siya. Okay? Nag-uumpisa pa lang ako sa business, nag-uumpisa pa lang ako ng Madam Kilay. Ang pagkakamali ko, na alam ko naman na pagkakamali ko, pinangalan ko sa kanya yung bangko. Na hindi ako ang co-owner. Siya lang ang nakapangalan. Pero, pumapasok sa kanya, alam niya na hindi kanya yun pera. Alam din niya ng mga distributor ko and reseller ko. Alam nila na hindi yung kanya pera. Kasi dumadaan sa kanya. Pero, kasi nga kapatid mo, wala naman sa usapan namin, hindi ko naman akalain na pag ganito na pala kalaki yung business ko, ganito yung gagawin niya sa akin. Kasi nga, hindi ako nag-focus dun eh. Kasi nga, ang laki ng tiwala ako sa kanya eh. Diba? Ang laki ng tiwala mo kasi nga kapatid mo. Ano to? Ann, sana okay ka lang Ann Cordobis sana napaliwanag ko sa'yo ng maayos Ann Cordobis, simula mo na mag-live. Simula mo na mag-live, Ann Cordobis. Sana okay ka lang din. Sa mga kasi hindi mo maintindihan yung sinasabi ko dito. Hindi nyo alam yung feeling ng mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho para sa pamilya and then gagaguhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Tatarantaduhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Milyon ang pinag-uusapan dito, hindi 100. Ano? Okay na lang sa akin? Ano ko? Si Jinky Pacquiao? Manny Pacquiao? Na okay lang sa akin? Kasi madali namang kitain? Makikitain ko yan, pero kakayurin ko pa. Bago ko kitain ulit. Diba? Ano ko? Nagtatay ng pera? Madaling sabihin yun eh. Sabi ng ate ko, nakakabili ka nga ng mga bag na milyon, kineso, kinenog, ganyan. Asa, akin yun. Kasi yun ang happiness ko eh. At pera ko naman yun. Kahit bumili ako ng tig-milyon na bag dito, sa akin yun. Sasabihin niya, nakakabili daw ako ng milyon na bag, bakit hindi ko daw siya bilhan ng bahay na worth 2 million? Dati yan na sinasabi ng ate ko ba't kita bibila ng bahay? Kumayod ka para bumili ka sarili mong bahay. Diba? Hindi tayo nag-uusap ng 100 dito. Kanina pa nung nasa bangko siya, gusto niya pakunin lahat ng pera ko daw. Lahat. Lahat ng pera ko gusto niya kunin. Malakas ang loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon, 2.5 million. Tapos nag-withdraw pa ng 500,000. Napakagaling.
Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, alam nyo na. May kulang pa ba? Pinagtatanggol nyo pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagkuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000 ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako yung mayaman ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every things na meron ako. Lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan pinulot. Hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? Ano daw? Let the bank knows of froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita ibang account niya eh. Tapos gusto ko, iparating niyo sa kanya yung mga chismosa dyan na pinagtatanggol daw siya, na kesyo ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang. Gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama, sa totoo lang. Ang dami mo nang itulong sa lahat, sa dinami-dami nang naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pagnanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo eh, kita sa CCTV, naninakawan niya ako ng ano eh, ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. Di siya umaamin. Walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya. Tandaan niya yan. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chaps, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya. Malapit na. Ng araw na lang. Ni minsan na, hindi ako naghanda. Hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera. Para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Magbe-birthday, every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Ultimo birthday ko, ako naghahanda. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Ikaw lang lagi nagpupursige. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano kapag nagkasakit ka, di pilay kayong lahat? Kasi ako lang inaasahan nyo, di ba? Gusto ko ma-realize ng kapatid ko. Iparating sa kanya tong video ko na live. Ang kapal na mukha mo. Hindi pa inisip na kakapanganak ko lang. Naging postpartum pa ako. Tapos gagantuhin mo ako. Na ang inisip ko na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa, dito housewife ka pa, iba dito sa Amerika mga chaps, hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos ganyan pa yung binibigay nyo sa aking konsumisyon, lagi nyo ko ini-stress. Hindi niya pa inisip, ipatulpo mo, gusto ko talaga siya ipatulpo, konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga chaps yung magulang ko eh. Yung magulang ko ang masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsul sa utak niya. Para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati. Ewan ko ba bakit ganyan. Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera. Kahit ka mag-anak mo pa yan. Pag nakakita ng malaking pera yan, magbabago ang tao. So, sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya. Ang laki-laki na sinasahod niya buwan-buwan. Anong trabaho ng ate ko? Pupunta na ng bangko. Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano-anong pinababayaran ko, yun lang. Then after ng anong trabaho, ng ganun ginagawa niya, phone na lang. Ikaw ba naman,
Hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho, wala kang amo na nagbabantay sa'yo. Petiks-petiks ka lang. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Di ba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang once, twice, thrice a week. Minsan, chat-chat pa. Ha? Pati nga yung pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Cavite, tutulungan mo magulang natin. Nakakount yun sa sahod mo eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps. Kung meron kayong mga magkakapatid kung meron kayong kapatid, huwag niyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid ninyo. Halimbawa, may sakit yung magulang nyo. O bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo. O kaya naman, babantayan mo yung anak ng kapatid mo. Huwag niyong bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Kusang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Eh hindi yung kapatid ko, may ano yan, bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Papabuse lang sa social media to. Huy, ulul, gago. Nakalive ako, gaga, walang bayad to. Kung kinontent ko to, na hindi live, baka sakali pa. Gaga, hindi ako ganyan. Tatago ka pa sa ibang account, Elborha. Ulul. Papabuse lang sa social media, gaga. Kung ako addict sa views, gago, araw-araw na ako dito nag-iso-iso ng walang kakwenta-kwenta. Huwag mo ko itulad sa ibang mga vloggers dito na kung ano-ano sinasabi, magka-content lang, na kahit pahiyainan nila yung pamilya nila araw-araw, magka-content lang para sa views, gago, hindi ako ganun. Kailan ako nag-live, dito, gawa ng content about sa pamilya? Pang inakambotlog ka. Huwag mo ko itulad sa iba, gaga. Okay. Bigla kang papasok rito, gago ka. Dami account ka pang hinayupak ka. Mga matatapang yung iba dyan kasi nakadami account eh. Huwag nyo kong papasukan ng mga eksena nyong ganyan, mga for the views, ulul. Gago, hindi pa naman ako hangul na hangul sa views, gaga. Ang tagal-tagal ko na rito sa social media. 2017 pa lang, wala pang monetization. Ang Facebook ko dati, wala pang monetize. Kailan lang nag-monetize ang Facebook nung nag-umpisa ang pandemic, gaga. Gumagawa ako ng mga content dito, Mudra series, walang bayad. Because it's just for fun. Hindi ako katulad ng ibang mga vlogger ngayon dito, kahit mag-drop name ka dyan, hindi ako katulad ng ibang vlogger dito na for the pera, for the views, gago. Huwag mo kong tulad sa kanila. Kahit wala akong monetization, gaga. Kaya kong gumawa ng video. Kahit unti lang yung views ko, okay lang. Kasi it's for fun eh. Hindi naman ako hangul na hangul sa views. Papansin to. Botlog ka. Doon ka sa mga for the scripted. Na wala nang ginawa. Para lang may mai-content. Huwag mo kay tulad doon ha. Ang naka ako pa nyo, gago ka. Kita mong lalabas ako ng sama ng loob sa pamilya ko, papasukan mo ako ng ganyan. Minsan na nga lang ako mag-real talk eh. May kulangot ka pa, madam ah. Ay, hindi pala kulangot yan, pagbabalat yan. It's okay. It's okay, my son. Papabuse. Gago. Inuulit ko mga chaps ha. Maraming salamat sa pakikinig ninyo mga chaps ha. Itong mga to, itong mga itong mga nagbabash sa akin na for the views, ulul. Nasanay kayo sa mga ibang vlogger dito ng mga baguhan na nagsusugal pa. Puro sugal para lang may pera. Gaga, hindi ako ganyan. Makunyatang kita eh. Hayop na to. Ako pa anuhin mo, ako pa babasagin mo rito. Wala ka marerebat sa akin. Magaling ka lang mag-type. Magaling ka lang magaganyan kasi nakadami account ka.
Nakilala ako dito sa Real Talk video, sa Mudra series. Hindi ako nakilala sa mga scripted at sa mga issue-issue. Hindi ako dyan sumikat. Sumikat ako sa mga funny videos, gaga. Doon ka sa mga sumikat sa mga issue. Tsaka sa mga scripted. Again, shoutout sa kapatid ko ha. Sana ma-realize mo yung mga sinabi ko. Ulitin mo tong video na to kung ngayon mo lang na ito napanood. Maghanap buhay kayo. Hindi yung gagamitin mo yung pera ko na ipangaano ninyo. Sarap-sarap ninyo. Easy money. Bibigyan kita ng pera pero hindi ganyang kalaki kung gusto mo. Kasi pinaghirapan ko naman yan eh. Bakit mo ba angkinin yung hindi iyo? Diba? Papalaman mo sa anak mo na hindi naman sa'yo. Pangit yung ganun. Lahat, tandaan nyo to, lahat ng pera na madaling makuha, lahat ng perang galing sa nakaw, lahat ng perang hindi naman sa'yo at ginastos mo, madaling mawawala yan sa'yo. Ako pa sasabihin nyo na ako madidiserable ang buhay madidiserable buhay ko dahil sa inyo. Pero ako kahit maghirap ako, kaya ko ulit umangat kasi masipag akong tao. Marunong ko dumiskarte, hindi katulad ninyo, easy money gusto ninyo. Gusto nyo mapaglamang kayo sa kapwa, mga gahaman kayo. Lahat ng empleyado ko, pinapasahod ko yan. Hindi ka ba naman tapos kukunin mo yung mga pera ko? Eh, nagpapasahod ako ng tao? Hindi nyo ba inisip yan? Pag may mga emergency, sa akin kayo tumatakbo? Hindi nyo pa ba na-realize yan? Pag kami hinihingi kayo, binibigay ko agad. Tapos nanakawan nyo ako ng ganito. Gaganto gagawin nyo sa akin. Dahil malayo ako. Anong mukha ng ate ko? Ito mukha ng ate ko, Day. Binlock ako niyan eh. Sige, wala na akong pakialam kasi total, ginagago mo na ako. Di, ipopost ko na lang din mukha mo. 'Di ba? Ginagago mo na din ako eh. Hindi lahat ng pagkakataon. Kukonsensahin niyo pa ako. Yes, my love. Tapos ito yung regalo nyo sa akin. Birthday ko mga chaps. Ito regalo niya sa akin. Sama ng loob. Ng buong buhay ko, tinulungan ko yung pamilya ko. Tapos ganito igaganti sa akin. Sama ng loob. Yun na nga eh, kakapanganak ko lang. Di nila inisip yun. Madam Kilay, ask lang po magkano po laman ng bank. Milyon. Hindi na ako magbibigay ng basta. Milyon. Pero ngayon, nakakuha na siya ng 2.5. Pero meron pa doon. Inuunti-unti niya nga ako, chaps. Inuunti-unti ako. Noong nakaraan, paunti-unti, kumuha ng 150, 50,000, 50,000 ulit, tapos 150 ulit. Sa ibang bank, iba-ibang bank kinukuhanan niya eh. Tapos ngayon, buti na lang tumawag sa akin yung bangko. Hindi na-inform ako, hindi ako in-inform na magwi-withdraw daw ng 2.5. Wow, may pala desisyon nga siya. Pala desisyon, may sariling desisyon. Anong trabaho ng kapatid mo dati, madam? Ba't ang lakas niya humingi ng sweldo? Di ko alam. I think sa yan eh. Trabaho niya dati, I think sa, inventory eh. Sa Isitan ba yun? Parang nag-inventory siya doon. Tapos nung simula nung hinard ko siya sa business ko, tumistap na siya magtrabaho. Pati asawa niya, pinapasahod ko yan.
mista rin sa trabaho yung asawa niya. Lahat yan, pinapasahod ko. Ultimo mga anak niyang mga binata, tinulungan kong magtrabaho sa akin, pero hindi sila nagtagal, ayaw nila. Di, wag kayo, di ko kayo pipilitin, binibigyan ko kayo ng trabaho, ayaw niyo sa trabaho, di wag. Namimili kayo ng trabaho, okay, basta ako, tumulong ako. Pinagtrabaho ko kayo sa akin, ayaw niyo, di wag. Hindi naman ako, kung ayaw mong trabaho ko, ayaw mo nang ginagawa mo, di okay lang. Basta, sana ma-realize nyo, tinulungan ko kayo. Diba? Ultimo mga luho, cellphone, iPad, laptop. Meron yan sila. Never nilang na-realize yan, day. Face reveal. Hindi ko alam eh. Binlock nga ako niyan eh. Binlock niya ako. Hindi ko na alam anong ano niya. Basta, search yung pangalan niya. Ulatin mo sila, umuwi ka. Hindi mo alam, may ilaban mo ang dapat sa'yo. Kakauwi ko lang kasi mga chaps eh. Tsaka may inaasikaso din kasi ko dito eh. Hindi ako agad makakauwi. Pero sa December, uuwi ako niyan. Alam mo yung ano mga chaps, alam mo yung pakiramdam na pinagtulungan ka? Ha? Sa bangko, nagwawala pa daw kanina, sabi ng bangko, kasi nga daw, basta nagwawala siya kasi nga gusto niya ma-withdraw lahat ng pera ko. Di ba masira ulo? Nagwala pa dun sa bangko, na pinagmamataasan ng boses yung mga tao doon, yung mga teller, yung mga ano. Di ba nakakaya? Yung pinaglalaban niya sarili niya, yung pinaglalaban niya hindi naman kanya pera. Alam mo yon? Ako paluluhod. Ano daw? Iba maningil ang karma. Mga chaps, nagpapatawad ako. Teka lang, ihihiya ako. Marunong ako magpatawad, kapatid ko yan, bet hindi. Pero hindi ko na sa pagkakatiwalaan. Hindi naman tayo ano eh. Diyos nga mapagpatawad eh, di ba? Sabi nila. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Maldita ako sa maldita. Kung maldita ka, maldita ako. Mas maldita ako. Yung ugali ko, nakadepende sa ugali mo. Ngayon, kung ganyan ang ginawa mo sa akin, tinarantado mo ko, di gago, mapapahiya ka talaga sa akin. Di ba? Yun na nga eh, napakaswerte na, I'm telling you mga chaps, napakaswerte nila. At napakaswerte ko dahil sobrang blessed ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon Lord, sobrang blessed ako. Pero ungrateful, napaka-ungrateful ng kapatid ko. Bakit ganon? Napaka-ungrateful ng pamilya ko na hindi naman dapat. Kasi lahat naman ng gusto kaya namang ibigay eh. 'Di ba? Yung ibang tao dyan, nagtatrabaho pa na mahirap, makakita lang ng 500 pesos sa isang araw, pero sila, napakadali na. Pwede namang humingi kung kailangan ng pera, pero yung nanakawang ka pa, ibang usapan na yun. Yung lalamangan ka pa, ibang usapan na. 'Di ba? May agreement po ba kayo sa bangko dapat din? Wala nga eh. Kasi nga kapatid ng mga chaps. So, nung nag-umpisa ako ng mag-business or mga ganit yung ibang pera ko, sa kanya ko pinangalan dahil nasa Amerika nga ako noon. Siyempre kapatid mo, pinagkatiwalaan mo. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganito yung sitwasyon na magiging masisilaw siya sa pera. Dinala ko pa yun sa Singapore. Libre lahat. Hindi ba naman sa siraulo, di ba? Lahat ng binigay naman sa kanila. Nanginginig ako mga chaps. Nagsishake ako mga chaps. Wait lang ha. Maraming salamat sa views ha. Igalang pahinga lang ako saglit. Mahulaan ba yan ni J. Costura?
Wala na ba yun? Nagbabalat yung mukha ko pala. Hindi, kanina nag-usap kami ni Jay, so, I don't know. Kaya nga lagi ko dinadasal sa Panginoon Lord na himasin niya yung ulo ng ate ko. Baka mamaya meron ng sumusulsul talaga niyan, kaya nagkaaganyan yan eh. Buti po alam sa bangko sa inyo. Oo, alam sa bangko yung pera ko yun. Kasi pagka magwi-withdraw siya ng pera, nagko-confirm mo na sa akin yung bangko. Kung may consent ko ba na magwi-withdraw siya. Kaya nga nalaman ko kanina na nakakuha siya 2.5 eh. Dahil nag-ano sa akin yung bangko eh. Dahil alam nilang akin yun. Nakapangalan sa kanya pero akin yun. Kulang pa ba lahat ng sakripisyo mo? Kulang pa ba lahat ng sakripisyo mo para sa kanila? Yun na nga eh. Lahat na binigay mo eh. Pagod na pagod ka na. Alam nyo ba, sa totoo lang mga chaps, ang pagbablog, hindi madali din. Akala nyo, magbablog ka lang. Siguro sa mga baguhan ngayon, content, okay sa kanila. Pero mape-pressure ka na pag sumikat ka na, pag nag-viral ka na, mauobliga ka ng gumawa lagi ng videos. Ang tao kasi mag-aabang sa'yo. Pero mapapagod ka rin, I'm telling you. Yung mga baguhan ngayon sa pagbablog, 1 year from now, tina mo, hindi na yan madalas mag-upload. Kasi mapapagod din yan, nakaka-pressure din kaya. Pag ikaw naging vlogger ka, mapipressure ka, ma-stress ka, anong sunod mong content, anong gagawin mong content, ganito, ganyan. Nakaka-stress din. Tsaka hindi naman habang buhay, nagbablog ako dahil. Kaya nga ako nagbi-business eh. Kasi gusto ko may source of income pa rin ako kung di na ako sikat. Ang pera ko, iniikot ko. Hindi ko lang basta-basta hinahayaan. Dahil ayokong dumating sa punto na, alam mo yun, na ako ang mawalan. Pero kung ganito-ganito ba naman yung kadugo mo, nauutakan ka, nanakawang ka, mga ungrateful, talaga. Di ko na lang alam talaga kung saan mapupunta. Lahat ng mga nakakakilala sa akin in person, mga chaps, alam ang ugali ko. Yung sinasabi ng ate ko, kinakalat niya sa lugar niya dyan sa Nabotas, yung sinasabi niya, na ako maldita, devil ako, ganito lang ako magpasahod. Sabihin niya sa pagmumukha ko yan. Kailan ako naging maldita? Nang walang dahilan. Magmamaldita ako kung mali yung trabaho mo. Depende, nakadepende sa'yo. Nasabi ko na nga lang lagi eh. Nakikita naman ng Panginoon, ng Lord, ng Panginoon ng mga ginagawa ko eh. Ang gusto ko lang may masmasan yung kapatid ko, bakit siya nagkaganyan. Yeah, inuunti-unti niya mga chaps. Inuunti-unti. Paano? Ano daw? Madam, bakit kumuha siya na unti-unti niya? Bakit? Ano daw? Madam, hindi naman kasi pera usapan yung tiwala at pagmana. Yeah, totoo yan. Totoo yan, sa totoo lang. Yung pera at tiwala, yung tiwala ng tao sa inyo, yun ang ingatan ninyo. Dahil pag nawala ang tiwala, mga chaps, wala na. Pag kayo kinain ng utak niyo yung pera, sabi ko sa inyo, mamalasin kayo habang buhay. Pag nagpalamon kayo sa pera, mamalasin kayo. Dapat siguro sa anak nyo. Kasi nga bata pa yung anak ko nun, mga chaps. That time,
bata pa yung anak ko, sige mo, hindi pa siya po pwede, pati si Chiba, hindi pa. Siyempre mga bata pa yun, so ayoko muna silang magkaroon ng mga ganong kalaking pera, you know. Kasi bata pa sila. Ayokong may pumapasok sa kanila na ganong kalaking pera. Hindi ko naman pwedeng ipasok lahat ng pera na yun dito sa Amerika, mga chaps. Philippine money yan. Malaki ang tax dito. Ayoko naman ng ganun kasi nandyan yung business ko eh. Pero bakit po niya nakuha yung 2.5, madam? Kasi nga, sa kanya nakapangalan. Pero alam ng Diyos, sa mata ng Diyos, pera ko yun. Yun ang sinasabi ko. Na hindi niya inisip yun. Ang kapal pa ng sinasabi niya, nagwawala pa siya sa bangko kanina. Sabi niya sa bangko na, ilabas niya daw yung pera niya, ilabas daw yung pera niya kasi sa kanya daw nakapangalan yun, wala daw silang magagawa. Nandun na tayo. Sa'yo nakapangalan, wala silang magagawa. Pero alam nila, alam mo din sa sarili mo na hindi sa'yo yan. Alam mo sa sarili mo, konsensya mo na yan, na hindi sa'yo yan. Ano daw? Ano, hindi mo joint account sila ng kapatid niya, ma'am. Ano, hindi ko na mabasa. Sabihin mo sa mama na i-transfer sa'yo lahat ng laman. Nakuha na bago kumonte. Sabi mo sa bank model i-transfer. Alam niyo mga chaps, lahat na ng paraan. Lahat na. Wala na siyang pakialam kahit ipahiya ko siya sa social media. Kasi nga, nalamo na siya ng pera. Wala na siyang pakialam kahit kung anong sabihin ko rito sa social media kasi nalamo na siya ng pera. Nalamo na siya. Ngayon, yung mga chismosa dyan, mga taga na botas na kapitbahay niya, i-replay niyo tong video na to para malaman niyo kung gaano siya kagahaman. Hindi yung ikichismis niya ako dyan na iba yung kwento niya. Huwag kayo maniniwala sa kanya na 5,000 lang sahod niya. Ikaw ba naman pupunta ka na 5,000 lang sahod mo? Siyempre hindi ka papayag. Malaki yung sinasahod niya sa akin mga chaps. Petix lang trabaho niyan. Tapos sasabihin niya sa akin yung para sa kanya. Anong pinagod mo dyan? Ikismis mo yan. Kapitbahay ko lang po kapatid mo dito, madam. Kaya pala mapera na sila ngayon. Ano daw? Kaya pala mapera na sila ngayon. May mga sasakyan na din. Mahilig din magpa-party, di ba? Tanong mo sa kanya kung kanino galing niya mga pinapaparty niya tsaka yung mga alahas-alahas nila. Itanong mo sa kanya. Saan galing? Kaya shout out sa mga distributors ko, resellers ko, please lang. Doon sa old account, wag na kayo magsisendo ng pera ha. Sa kanya mo mapupunta yun. Hindi ko yan i-acceptin. Facebook reveal. Wala nga ako dito eh. Naka-block nga ako sa kanya eh. Yung mukha niya, kailangan hanapin ko dito. Kasi alam ko wala ako dito na eh. May post ako kanina eh. Baka nandun siya. May mga Ito sa post ko kanina. Parang may nag-comment ng picture niya. Hindi, wala na akong pakialam. Kahit magalit na siya ng bonggang-bongga dahil pinapost siya. Kung may kasalanan nito eh. Ikaw nito eh. Ikaw gumawa ng paraan para maging ganito yung sitwasyon eh. Pinalala mo eh. Hindi naman magiging malalato kung talaga nakipag-coordinate ka sa akin at binigay mo yung pera ko. Ikaw nagpalala. Di lalala talaga yan. Tingnan natin. Sabi ko sa'yo, hindi mo kakayanin ng social media. Hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin.